Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes, edisyon kita Enero 6, tuig 2025. Programa nga magadulong sa iyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ining inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabyanan, ginpasakan na sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Kaya ginarekomendagin ang gilayon kapag evacuate sa ang mga ara sa sulod sang 6 km permanent danger zone mangod sang pamahaw sang lava flows, uson, rockfall kag iban pa dira no nga mga bagay ngati halin sa bulkan. Dapat man ngati mangin alerto ang publiko sa posible lahar kag ashfall. Okay lang dugay nagkalma si Kanlaon, nagsabat man si Bulkang Mayon. So maghalong gid ang mga kauturan ta dira no sa area sang Albay. Mga kabyanan, ginabi-abi naman sang Department of Health ang dako nga pundo nga ginpain sa sektor sang ikayong lawas nga ginpirmahan sa kahapon no ang national budget. Sulo sa opisyal magabato ng health sector sa pinakadako nga budget sa history nga naglabot sa 448.12 billion pesos. Hindi dapat ang gina-expect gid sini sa aton mga kauturan nga dapat ang coverage sa PhilHealth magataas. Hindi nga do hawat-hawat lang malagyapon ang coverage ba lang kung ma-ospital ang aton nga mga kauturan, mabalang-balang sila gihapon kapangita kundi mangita sang kwarta kay kadako sang balayran nila sa ospital. Mapa-public man or private kun tani, dapat may mga guidelines ang Department of Health agud mabuligan pulitanan nga mga pasyente. Pero siyempre ang prioridad gid yang mga indigent gid yang mga kauturan ta nga hindi gid kasarang sa mga medical expenses, ang mga naga-dialysis, ang mga naga-chemo nga mga kauturan ta, nagapaydalom sa radiation therapy. Kay kung may mga amo kasi ning sakit mga kabyanan, palasanon gid ini mga kabyanan, dako gid ini nga kumbaga bala ang gasto bala. Milyon ang gasto sini kung wala sang suportahalin sa gobyerno. So nami tani imbis nga abagahon ini sang pamilya, dapat abagahon ini kung tani isang aton nga gobyerno. Muning goal gid. We hope no nga magtupa ini sa mga nagakinahanglan gid, mga deserving naton nga mga kauturan. 448 billion no ang ginpain nga budget
para sa sektor sang ikayong lawas. Ito ginabi-abigid ni Department of Health Secretary Ted Herbosa, no, ang dako nga pondo nga hatag sa Department of Health. Sa ibang panaton nga balita, masobra 5,000 nga illegal firecrackers kag boga ginpang destroy sang Iloilo Police Provincial Office. Mahabudlahin ni kun palukpon mo kag may mahalitan pa. So mas mayo gid nga gin-confiscate kag gin-destroy sang kapulisan. Mga boga gid ang boga niya mo gining nanamian sa mga kabataan nga hampangan. Pero way sila kabalo sang peligro kung disgrasya nga pwede nila maagom sa pagpalupok sini. Kapin pagit ang mga nagapamulot-pulot bala. Duti subong January 6 na kita. Way nagimansyado sa may nagapinalupok. Iwata nga labuton ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office karon si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo. Tayo magkakuha kita sa report from Land Transportation Office. Walta ang detalye sa balita ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, dako nga bulig sa mga nag-apply sa renewal sa driver's license sa LTO. Bangod nga ang LTO Pasig City ang nagatanyag na sa on-site printing. Both lingon sa una, magpa-print ka, mag-apply ka sa lisensya, kadto kagid sa mga district offices ng LTO. Kay limitado lang nung ining mga machine nga ginagamit sa pag-print sang lisensya. Sa LTO Pasig kahapon adlaw, January 5, ginsugura na ang pag-print sa mga nag-renew sa ila sininga lisensya. May option ikaw sina. May 5-year renewal, may 10 years renewal. Ang manami nga balita bangod nga pag-apply nimo, pag-renew mo, makuha mo doon ang imo sininga card. Hindi ka na magkadto pa sa ibang nga office kundi dira sa LTO Pasig, pwede na kamo maka-apply. May gin-deploy nga Matica laser engraver sa idalam ni isang enhanced driver's licensing system sa LTO nga tisaw na wala pa na dira sang printing pero subong bangod sini nga machine maka-accommodate na sila sa mga luyag mag-renew sa lisensya at the same time ma-release dayon ang ila sini nga mga lisensya. Pangabay lang sa aton sini nga Land Transportation Office sa mga nag-renew, dapat hindi nila pagulaton na mag-expire ang ila sini nga lisensya. Dapat 60 days before sa expiration kadto na sila sa ila sini nga mga LTO district offices nga mayara sing printing o kung renewal sa lisensya para hindi sila mamultahan. Tidako gini nga development kag maayo ini nga temprano ini nga pamaskwa masilin naton nga ti subong nga Enero may improvement sa patag sang serbisyo sa mga kliyente sa Land Transportation Office dira sa may Pasig City kasunod sa sining pagpatigayon sang on-site printing poll. No gid dinil no, convenient gid ni sa aton mga kauturan ang ining lihok sang LTO. Kaysa una nag-abot ang time nga nagakawada na sila sang card, no? Okay. Ang ginareleasan na kamo na sang bond paper, tapos hulaton pa pila ka bulan ang imo printed nga driver's license ti medyo daw ko pagawa pero sa subo on the spot kuha mo dayon as long as kompleto ang imo siniya nga mga requirements sa renewal. Okay. Nel, madam ugit. Ang maduro naton report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo nga salamat Janelle Baclay sa report sa sining update no from Land Transportation Office. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Pati ano, ang update from LTO kag nakugi din nga bagay para sa mga kauturan ta nga nagakuha no sang or nagatransaksyon sa opisina sa Land Transportation Office. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 18 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanungdo, magabalik lang ang programa Bantay Bantay.
Hoy, Julie! Kamusta ng baby ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Lili, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Samawa naman ako. Tapos, sarap niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbunton at Larry Alcala. Naroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Filipino photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, kapilot. Nay, anong oras na? Oras na mag-ahong tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman yung sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. One, two, and... Paatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong itigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang
paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Ricardo Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick or paklening. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas magpigil at bumalang kaya ikaw sa nabibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ng San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their lives, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. 26 minutos, magkaligad sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Yapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan, ginapatigayon sa Iloilo Police Provincial Office ang simultaneous disposal sa confiscated seized firecrackers, pyrotechnic devices, kag improvised cannons, locally known as buga. Kay na no sa IPPO headquarters ang kahiwatan ginpangunahan ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan in close coordination with Bureau of Fire Protection kay Iloilo Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 unit. Total of 5,237 firecrackers and pyrotechnic devices along with 299 units ang boga nga na-confiscate sa intensified law enforcement operations with safety campaigns in line with the holiday season. Ningin destroy ni no following establishing safety and disposal protocols. Simultaneous disposal reinforces ang hugot nga pagpatuman sa mga lay governing the manufacture, sale, possession kag paggamit sang prohibited firecrackers and improvised devices. Katagaan gid dalupangod sang IPPO suno kay Police Colonel Bayani Razalan yung iningatikang alliance with the IPPO's sustained efforts para nga madaso ang kultura sang safety, discipline kag lawfulness. So bisan amo ni no, bisan nga amo pa ni kasangkad sang kampanya, may ara gid nga nag baligya, may ara gid nga naghampang, nagamit sini no. At pasalamat lang amo na confiscate ini kay base ako nang palupok nyo ning masobra 5,000, may pilagid ka mga kauturan ta mangin biktima no.
Iban wala sang kamot na by 2026. Ang iban wasak ang itsura bangod sang palupok. So muna nga in-intensify gid sang kapulisan kag sang Bureau of Fire Protection ang ila kampanya to ensure okay lang sang may malukpan dira no, although may aragid nga pila ka mga kauturan ta perting accidental firing gid isa gid ini sa mga dapat gid nga ma-learn sang aton nga mga kauturan ngati kon may mga armas kamo dira no, hindi gid kamo mag dapat ang safety measures gid sa mga nagauyat sang armas. Nakasubutan natabo sa banwa sang or diri sa syudad no kay Vice Mayor Lamasan sang Dueñas ati base sa statement sang pamilya accidental firing ang natabo. Ang isa pagid ka masubo nga natabo before na New Year na gani no sa ang 4 years old nga bata nalukpan man sang pusil sang iya nga lolo mismo. Why naman to nagpasaka sang kaso ang pamilya pero ti muna bala no bagong tuig no ayhan ang balatyagon sang pamilya nga ti na patay ang baby nila 4 years old pa lang ang bata nagahampang lang to sino ba lang magalaom sa to nga ti samtang naga-enjoy nagahampang sa New Year maigo sang bala naigo bala nyo kung di siya naigo sa ulo gid sus Mariosep muna no sa mga gun holders maging responsable kamo hindi nyo pag gamiton ina nga para lang may padayaw kamo dira or makapalupok kamo bisan nga hindi man kinahanglan. Responsibilidad ang pag-uyat sang armas. I believe na balaan ina no sa aton nga mga gun holders before kamo mag-uyat or before kamo mag parehistro may mga reminders ina. Iti kung ara ka naman sa may mga competition ba lang may mga shooting competition gina-remind ka gid sina. Ano pa na may mga safety let's say pag-crank mo twice mo i-crank kung naubos ng bala pitkon mo hindi mo gid pagtutok sa kung bisan sino lang dapat maging responsable gid o din sa firecrackers accidental firing gid amo ning dapat gid nga halungan ta pero ti may ara man yang ati di accidental firing nagpalupok pero so far do why kita sang information sina may ara sa area sa Negros pero ti naging confirm naton sa BCPO do hindi pa man ma-establish nga stray bullet to or natabo no sa area sang Bacolod City. 31 minutos magkaligat sa takna nga alas 2 sa hapon. Sa iban pa naton nga balita, ang Iloilo City Police Office sang November pa ining request nila no nga ipaidalom sa signal jamming ang pila ka mga lugar ni kang tanan sa selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026. Specific areas lang niyang gina-request sang ICPO pero based on experience sang aton nga mga kaabiyanan kalabot sa Gimaras, kalabot sa Kabatuan ang signal jamming. Ang makapatag sinikuntani ang National Telecommunications Commission kung ano gid ang pwede bala maobra para ngati ano lang bala may mga lugar lang hindi nga bugos nga syudad amo na bala no kung may mga iban kaya nga hilikoton hindi kay mo yung mag-intra sa Dinagyang apektado kay ang linya sa komunikasyon gid ang nadula na utod. Pati mga alas 5, alas 6 ang aga pa lang sang una nga may signal jamming to. Nakatingala ka na kung paano mo ikontakon ng mga friends mo dira, mga pamilya mo, kung magkilitaay ka mo sa syudad sa Iloilo.
Pagkakita ay gamon after na sang sang kasadyahan. Kahit isang unang kasadyahan, aga pa ginapatigayon, mga kasadyahan sa Kabanwahanan, di subong hapon na ini. Ito ang pila sa mga pagbag-o nga ti. Aside sa balidwa na lang yun ang judging area, ang Freedom Grandstand kag Iloilo Sports Complex. Duwa na lang, no? Duwa na lang. Amuman sa Ati-Ati Tribes competition. So, bantayan lang, no? Pila ka mga updates sina. Pero sa nakita naton, kung ano lang kung may mga lugar lang tani nga maapektuhan, hindi man tani bugos na syudad, nakita naton paborable din sa tabo. Pero kung kung bugos na syudad ang maapektuhan sa signal jamming, tilain naman na yung istorya. Kagti, sa nakita naton, pila na ni katuig nga may dinagyang kita, nagasaulog kita sang dinagyang kadaynero, way man sang bumbang nga naglupok, kung nagapasalamat kita sina. Galing ang PNP na to, way lang nagahatag kumpiyansa, kag tigin na patuman nila, no? Nag-request gid sila, no? Kada tuig sang signal jamming. Last year, wala sang signal jamming. Salamat kita, way man sang may mga natabo nga insidente. Surti sa gihapon, ang PNP na to, wala nagahatag kumpiyansa. Pag-abot sa seguridad sang mga pumuluyo, dumuluong nga magasinadya sa Dinagyang Festival. Kung kita maglantaw, insindihon ta ang katuyuan sang kapulisan ta. Hindi man niya para perwisyohon, laman sa may gusto nga wala sang signal. Aling gati may iban gidya ngati ay takabalo base karon nga malusutan sila bla. Mas mayo na lang nga nagapaniguro. Ginatamyaw ta sang maayong hapon, no? Si Tita Amalia Cubita nagatutok sa Banwa sang Miagao. Si Betsky Ligada, Aris Nelia kag Totong Batislaong nakatutok sa aton nga pagpangalagad. 35 minutos makaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. Pag ang isagid nga balantayan kung Dinagyang Festival, sabi niyo kung ang mga kawatan. Kasi tingala ka mo vlog, hala ka mo to ka sadsad ka mo. Dugay-dugay, tingala ka mo. Di ng cellphone ko. Di ng wallet ko. Kung nadumduman niyo sang last nga Dinagyang Festival kadamo sa mga nakawatan. May mga na-recover ang PNP, pero may aragid nga nataban gid sa mga kawatan. Kung mo na maghalong ka mo sa mga pagkabutang nyo, ilabi na kung may mga kabataan ka mga dala. Lingat-lingaton lang ka muna sa mga kawatan, dugay-dugay, tingala ka, why na cellphone nyo, why ng wallet nyo. So dapat alistoy ka mo, alertoy ka mo. Na lang subong January 6 na kita. Ito sa weekend, opening salvo. Ang highlights 2 weeks from now. 36 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Game, 1, 2, and... Paaduhon, balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong itigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nung namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli.
ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipad sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligman. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat, and vow now. It's our duty. Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tinakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Julie! Kamusta ng date ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos sarap niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat, and vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hoy, Julie! Kamusta ng date ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos sarap niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat, and vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala.
Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Filipino photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta na walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, kape mo. Nay, anong oras na? Oras na mag-ahang tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. 45 minutos mga kaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Padayon ka muna nagapamati diri sa gapon sa programa Bantay Banwa. Ang Police Regional Office Negros Island Region nag-record sang pagnubo sa 8 focus crimes sang 2025 naglabot ini sa 22.1%. Kung basihan ng crime data sa PRONIR, ang ilang na record sa 2025 1,012 incidents. Mas manubo ini sa 1,299 incidents sang 2024. Kung basihan mo ang mga mga krimen mo ni ang murder 260 nagnubo nahimo na lang 209 sa 2025. Homicide nagsaka siya actually from 84. Physical injury 201 nagnubo sa 123. Rape nagnubo from 340 to 262. Robbery 98 nagnubo sa 74. Theft nagnubo 282 nahimo na lang ini nga 223. Ang carnapping nagnubo sa isa ka kaso. Motorcycle ini kag ang mga ang mga salakyan. So ang data nagapakita sang pagnubo halos tanan except lang sa homicide kag pisara natin nagnubo ang 8 focus crimes ang padayon ang Police Regional Office Negros Island Region sa ilo commitment nga intensify ang crime prevention programs, enhance ang investigation kag case build up, pabakuron ang interagency and community collaboration kag sustiniron ang mga kadalag-an nga na-achieve sa pagmintinar sang kalinong kag katawhay. Suno kay Police Regional Office 6 NIR Director Thomas Ibay, ang direksyon sang kapulisan firm and uncompromising, proactive policing, swift justice and zero tolerance for criminality. Kag initanan nahatagid sang kapulisan sa mga pumuluyo kag padayon ang pag-deliver sang police service that is visible, responsive,
kag worthy of public trust. "48 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. $98,000 followers na kita subong no sa Facebook. Kina-encourage ko na to ng aton nga mga kauturan dira nga mga wala pa maka-like, maka-follow sa page ng Radyo Pilipinas. Ginagdagin namon kamo no nga i-follow ang page para mas malapad pagid no ang malabutan sang amon nga pagpangalagan. "49 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Ang Police Regional Office 6 naman nagpatigayon sang 11 nga command conference. Ang kayutan ng tambungan sang PRO6 Command Group kag key personnel na lakipan sa city kag provincial directors, acting force commanders ang RMFB 6 personnel and special staff, regional chiefs sang national support units. Ang conference sa kasentro no sa presentation sa accomplishment report for the year 2025. Ano ba lang mga na-accomplish sang mga units ng 2025, significant accomplishments sang December 2025, kag mga plano kag programa for 2026. Ngati ang katuyuan no nga ipabaskugon ng operational effectiveness ang mga crime prevention efforts no dapat ano sa gyapon ang pabaskugon man inabangod kung mag easy or mag-relax ang aton PNP basi nga ang mga kriminal bala mag-unhot, mag-atake naman no sa tagsa ka komunidad kag ang public service gid nga dapat alagaran gid sa husto ang aton mga pumuluyo. "50 minutos magaligat sa takna alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpato nato sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Kaypang sa transmitter, Mr. Vermor Aventura para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas.